Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang X-Men Apocalypse. Halina't simulan na natin. Naganap ang kwento sa Nile Valley noong sinaunang panahon. Paulit-ulit na binibigkas ng mga taga-Egypt ang pangalan ni Ensabanur, isang napakalakas na nilalang na dinadala ng kanyang apat na horsemen, pestilence, famine, death at war, patungo sa kanyang pyramid. Inihanda ang lahat para sa isang ritual na maglilipat ng kamalayan ni Ensabanur sa katawan ng isang mutant na may kakayahang mag-regenerate at itinuturing na immortal, ngunit sa labas ng pyramid, nagkanulo ang ilang mamamayan ng Egypt kay Ensabanur. Nagpagulong sila ng malalaking haligi papasok sa pyramid upang patayin siya at ang lahat ng naroon. Gumanti ang mga horsemen habang nagsisimulang gumuho ang pyramid at madurog ang lahat ng tao sa loob. Sa mga huling sandali ng buhay ni Death, pinrotektahan niya ang katawan ni Ensabanur gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nadurog din siya kasama ng iba, na kumpleto ang proseso, ngunit nanatiling nakulong si Ensabanur sa ilalim ng mga guho. Makalipas ang maraming taon, sa Ohio, isang klase sa high school ang nag-uusap tungkol kay Eric Lensher, na mas kilala bilang Magneto. Siya ang mutant na umatake sa isang peace summit at sa presidente, ngunit napigilan siya ni Raven Darkholme, na gumagamit ng alias na Mystique. Samantala, may problema si Scott Summers sa kanyang mga mata. Napagkamalan ng isang estudyante na kumikindat siya sa kanyang girlfriend. Humingi si Scott ng permiso sa kanyang guro upang pumunta sa banyo, ngunit sinundan siya ng ibang estudyante upang bugbugin. Pumasok si Scott sa isang cubicle upang makaiwas, ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Bigla siyang nagpakawala ng napakalakas na energy beam na tumama sa bully at nagdulot ng malaking pinsala sa paligid ng paaralan. Samantala, sa West Berlin, maraming tao ang nagtipon sa isang lihim na arena upang manood ng laban ng mga mutant. Tinalo ni Angel, isang mutant na may malalaking pakpak sa likod, ang kanyang kalaban. Pagkatapos, dinala sa arena ang isa pang mutant na nakakulong sa isang hola. Siya si Kurt Wagner, na kilala bilang Nightcrawler. May kakayahan siyang mag-teleport sa kahit anong lugar na nakikita niya. Noong una, sinubukan niyang iwasan si Angel. Ngunit sinabi ni Angel na pareho silang papatayin kung hindi sila lalaban. Nagawang sorpresahin ni Nightcrawler si Angel at inihagis ito sa isang bahagi ng ring na may kuryente, na nagdulot ng pinsala sa kanyang mga pakpak. Dumating si Raven sa tamang oras at binawasan ang boltahe, kaya nakatakas ang dalawang mutant. Lumipad palayo si Angel, habang si Nightcrawler naman ay iniligtas mismo ni Raven. Matagumpay silang nakatakas. Samantala, si Eric Lensher, na itinuturing na halimaw ng mga tao, ay namumuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa na si Magda at anak na si Nina. Nagtatrabaho siya sa isang metal foundry sa Poland gamit ang pangalang Henryk Gorski. Bago matulog si Nina, kinakantahan siya ni Eric ng isang lullaby na minana niya mula sa kanyang mga magulang. Ikinwento niya sa kanyang anak na noong bata pa siya ay kinuha sa kanya ang kanyang mga magulang. Tiniyak niya kay Nina na hinding-hindi iyon mangyayari sa kanya. Samantala, dinala ni Alex Summers ang kanyang kapatid na si Scott sa Xavier School for Gifted Youngsters. Nakasuot ng blindfold si Scott upang maiwasan ang anumang aksidente. Habang naglalakad, nakasalubong ni Scott ang isang batang babae na nagngangalang Jean Grey, isang mutant na may kakayahang bumasa ng isip. Nagpalitan sila ng ilang salita bago ipinakilala ni Alex si Scott kay Hank McCoy, na kilala bilang Beast at nagtatrabaho na ngayon bilang guro. Magkasama silang pumunta upang makilala si Charles Xavier. Binati ni Charles sina Alex at Scott at hiniling kay Scott na alisin ang kanyang blindfold. Sinabi niyang ligtas itong gawin. Sinunod ni Scott ang utos at nagpakawala ng napakalaking energy beam na tumama sa isang puno at nahati ito sa dalawa. Sinabi ni Xavier na ang punong iyon ay itinanim pa raw ng kanyang lolo. Natatakot si Scott na baka mapaalis siya sa paaralan, ngunit sa halip ay humanga si Charles sa kanyang kapangyarihan at tinanggap siya bilang estudyante. Samantala, sa Cairo, Egypt, isang CIA agent na nagngangalang Moira McTaggart ang sumusunod sa isang grupo ng mga taong may magkakaparehong marka sa kanilang mga leeg. Sinundan niya sila hanggang sa isang underground chamber at doon niya nakita ang isang ritual na ginagawa upang gisingin si Ensabanur mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Maswerteng nakatakas si Moira bago magising si Ensabanur. Nang magising ito, nagdulot siya ng napakalakas na pagsabog na naging sanhi ng isang napakalaking lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nararamdaman din ito sa pinagtatrabahuhan ni Eric, dahil sa lindol, nahulog ang isang malaking lalagyan ng tunaw na metal patungo sa isang katrabaho. Ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang lalaki.
Pagkatapos nito, napaisip siya kung tama ba ang kanyang ginawa. Sa Xavier's School, nakita ni Jean Grey sa kanyang isipan ang kaguluhan at posibleng pagkawasak ng mundo. Sinabi niya ito kay Charles at inamin niyang natatakot siya sa sarili niyang kapangyarihan. Pinakalma siya ni Charles, sa tulong ni Hank, ginamit ni Charles ang cerebro upang malaman kung saan nagmula ang mga lindol. Doon niya nakita si Moira McTaggart na dati niyang minahal. Samantala, naghahanda sina Eric at Magda na umalis sa kanilang bayan at pumunta sa lugar kung saan walang makakakilala sa tunay na pagkatao ni Eric. Nang pumunta si Magda upang hanapin si Nina, napansin niyang nawawala ang kanilang anak. Agad na hinanap ng mag-asawa si Nina sa kagubatan. Ngunit natagpuan ng mga pulis si Nina at tinanong nila si Eric tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Upang maprotektahan ang kanyang pamilya, inamin ni Eric na siya si Magneto. Hiniling niya sa mga pulis na kunin siya kapalit ng kalayaan ni Nina. Ngunit sumigaw si Nina at hiniling sa mga pulis na layuan ang kanyang ama. Dahil sa kanyang sigaw, biglang umatake ang mga uwak sa mga pulis. Doon nila nalaman na mutant din pala si Nina, tulad ng kanyang ama. Isang pulis na may pana ang aksidenteng nakapagpakawalan ng palaso na tumama kay Nina at Magda. Pareho silang namatay, mabilis na tumakbo si Eric papunta sa kanyang pamilya at labis na nagdalamhati sa kanilang pagkamatay. Dahil sa matinding galit, kinuha niya ang kwintas ni Nina at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Samantala, malaya na si Apocalypse na gumala at tuklasin ang bagong mundo. Napansin niya si Ororo Monroe, isang batang mutant na nagnanakaw ng mga gamit at pera bago tumakas sa mga nagtitinda. Nang mapalibutan si Ororo ng mga taong humahabol sa kanya, nakialam si Apocalypse at madaling natalo ang mga ito. Samantala, binisita nina Alex at Charles si Moira McTaggart. Tinanong nila siya tungkol sa nangyari sa Egypt, ngunit nag-atubili siyang sumagot dahil classified information ang tungkol dito. Nang tanungin niya kung paano sila nakapasok sa lugar, nagsinungaling si Charles at sinabi niyang mayroon siyang mataas na security clearance kaya kaya niyang kunin ang lahat ng impormasyong kailangan nila. Dinala naman ni Ororo si Apocalypse sa kanyang pinagtataguan at binigyan siya ng pagkain. Ginamit ni Apocalypse ang telebisyon upang matutunan ang wika ng mga tao at malaman ang tungkol sa modernong mundo. Para sa kanya, mahina ang mga tao at ang kanilang mga tinatawag na Diyos ay mga huwad lamang. Naniniwala siyang kailangang linisin ang mundo at alisin ang mga mahihina. Sinabi ni Ororo na may mga batas na pumipigil sa kanila. Ngunit hinikayat siya ni Apocalypse na sumama sa kanya at lalo pang pinalakas ang kanyang mutant abilities. Samantala, dinala ni Raven si Nightcrawler kay Caliban, isang mutant na tumutulong sa ibang mga mutant na gumawa ng mga peking ID at passport. Ikinuwento ni Caliban kay Raven ang nangyari kay Eric Lensher. Dahil dito, umalis si Raven kasama si Nightcrawler. Samantala, sa Xavier's School, gumawa si Hank ng espesyal na salamin para kay Scott. Makokontrol nito ang kanyang kapangyarihan at tutulungan siyang makakita ng maayos. Natuon ang kanyang atensyon kay Jean at sinubukan niyang makipag-usap sa kanya. Nang pagtawanan sila ng ibang mga estudyante, naisip ni Scott na itinuturing siyang freak ng mga ito. Ngunit sinabi ni Jean na hindi lang siya ang may problema sa pagkontrol ng kanyang kapangyarihan at hindi siya ang pinakamalaking freak sa lahat. Samantala, kasama si Storm, hinanap ni Apocalypse si Caliban upang makahanap ng malalakas na mutant. Ngunit tumanggi si Caliban na tulungan sila. Dumating si Psylocke upang alamin ang sitwasyon. Ginamit ni Apocalypse ang kanyang kapangyarihan upang lubos na ma-unlock ang kakayahan ni Psylocke, kaya nagdesisyon itong sumama sa kanya. Pagkatapos, natagpuan nila si Angel na nasunog ang mga pakpak. Sinabihan ni Psylocke ang iba na umalis at maghanap pa ng ibang mutant. Ngunit tumanggi si Apocalypse na iwan si Angel. Sa halip, lalo niyang pinalakas ang kakayahan nito at binigyan siya ng mas mapanganib na mga pakpak. Dahil dito, sumama rin si Angel sa kanya. Samantala, nakarating sina Raven at Nightcrawler sa Xavier's School for Gifted Youngsters. Masayang sinalubong sila ni Hank. Noong una ay nagulat siya, ngunit malugod niyang tinanggap ang dalawa. Ipinakilala ni Nightcrawler ang kanyang sarili sa iba pang mga estudyante. Napagdesisyonan nilang pumunta sa isang mall dahil hindi pa nakakapunta roon si Nightcrawler. Samantala, hiniling ni Hank kay Raven na kumbinsihin si Charles na bumuo ng X-Men dahil naniniwala siyang kailangan sila ng mundo. Ngunit sinabi ni Raven na naroon siya upang humingi ng tulong para kay Eric. Samantala, bumalik si Eric sa kanyang pinagtatrabahuhan. Isinara niya ang lahat ng pinto at makina, kaya wala nang makakatakas sa mga taong naroon sa factory.
Tinanong niya ang mga tao kung ano ang pakiramdam na mawala ng pinakamamahal na tao sa buhay. Sinabi niyang habang buhay dadalhin ng kanilang pamilya ang sakit na iyon. Nang malapit na niyang patayin ang lahat, biglang nag-teleport si Apocalypse sa lugar kasama ang kanyang mga tagasunod. Sinabihan ni Eric si Apocalypse na huwag makialam at huwag subukang iligtas ang sinuman. Ngunit nagulat siya nang agad na ilibing ni Apocalypse ang lahat ng taong naroon. Dinala ni Apocalypse si Eric sa Auschwitz, ang lugar kung saan una niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at kung saan nawala ang kanyang pamilya. Hinikayat niya si Eric na kontrolin ang metal na nasa ilalim ng lupa at gamitin ang kanyang galit upang lalo pang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sinimulan ni Eric na sirain ang mga gusali sa paligid niya habang nangangako si Apocalypse na bubuo sila ng isang bagong mundo. Samantala, lumabas sa balita ang nangyari sa Poland. Pinanood ito ni Peter Maximoff na mas kilala bilang Quicksilver. Nang puntahan siya ng kanyang ina upang tingnan kung ano ang ginagawa niya, agad niyang pinalitan ng channel at nagpanggap na naglalaro ng video game. Ngunit alam ng kanyang ina na pinapanood niya ang balita, lalo na ang tungkol kay Eric. Binalaan niya si Peter na huwag siyang sundan o puntahan. Samantala, bumalik sina Charles, Alex, at Moira sa paaralan. Nagulat si Charles nang makita roon si Raven. Nang batiin ni Raven si Moira, nagulat ito dahil hindi siya nito maalala. Ipinaliwanag ni Charles kay Raven na binura niya ang mga alaala ni Moira noong umalis ito. Ikinwento naman ni Raven ang nangyari kay Eric. Ginamit nila ang Cerebro upang mahanap siya. Nang matagpuan ni Charles si Eric, sinubukan niyang kumbansihin itong bumalik sa kanya at tumulong. Ngunit sinabi ni Eric na sinubukan niyang mamuhay ayon sa gusto ni Charles. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ng mundo na mamuhay ng payapa at kinuha nito ang lahat ng mahalaga sa kanya. Dahil dito, nanumpa si Eric na gagawin din niya iyon sa lahat ng tao. Biglang nakaramdam si Charles ng presensya ng ibang nilalang malapit kay Eric. Nararamdaman din ni Apocalypse ang kapangyarihan ni Charles at agad niya itong kinontrol. Nagagawa ni Apocalypse na kumonekta sa anumang bagay na gusto niya at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pasabugan ang lahat ng nuclear weapons. Hiniling ni Charles kay Alex na sirain ang Cerebro upang mapigilan si Apocalypse. Ngunit habang umaalis sila, nag-teleport si Apocalypse papunta sa kanilang kinaroroonan at isinama si Charles. Desperadong sinubukan ni Alex na iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit sa halip ay nasira niya ang mga makina ni Hank na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Biglang dumating si Quicksilver at sa isang kahangahangang pagpasok ay nailigtas ang lahat ng walang nasaktan. Bumalik sina Scott, Nightcrawler, Jean, at isa pang estudyante sa paaralan, ngunit nadatnan nila itong wasak. Nang hanapin ni Scott ang kanyang kapatid, sinabi ni Hank na si Alex ang pinakamalapit sa pagsabog at hindi na niya ito nailigtas. Lumayo si Scott at nagluksa. Sinamahan at inalaw naman siya ni Jean at Nightcrawler. Maya-maya, may helicopter na lumapag sa bakuran ng paaralan. Sinabi ng mga sakay na naroon sila upang magbigay ng tulong medikal. Lumapit si Moira dahil inakala niyang kabilang sila sa ibang ahensya. Ngunit nang bumaba ang kanilang leader at alisin ang kanyang maskara, nakilala niya si William Stryker. Nagpakawala ng Sonic Blast ang mga tauhan ni Stryker na nagpahina sa lahat maliban kina Scott, Jean, at Nightcrawler. Ginamit ni Jean ang kanyang kapangyarihang pang-isip upang itago silang tatlo sa pamamagitan ng pagkontrol sa isip ng isa sa mga tauhan ni Stryker. Samantala, dinala ni Stryker sina Raven, Hank, Peter at Moira sa isang kulungan. Hiniling ni Scott kay Nightcrawler na makapasok silang lahat sa helicopter, habang siniguro naman ni Jean na ligtas sila. Ngunit nang makapasok sila sa helicopter, isang electrical field ang nag-neutralize sa kanilang mga kapangyarihan at tuluyang nagkulong sa kanila. Dinala ni Stryker ang mga mutant sa kanyang pasilidad at inilagay sa isang selda sina Raven, Hank, Moira, at Peter. Sinubukan nilang makipag-usap kay Stryker at binalaan siya tungkol kay Apocalypse, ngunit hindi niya pinansin ang kanilang babala at umalis. Samantala, dinala ni Apocalypse ang kanyang mga tagasunod at si Charles sa kanyang dating tahanan. Inutusan niya si Charles na magpadala ng mensahe sa buong mundo, ngunit tumanggi si Charles. Sinabi niyang hindi niya iyon magagawa nang wala ang Cerebro, ngunit sinabi ni Apocalypse na hindi niya kailangan ng anumang makina dahil nasa kanya naman si Charles. Sa loob ng selda, tinanong ni Peter si Raven tungkol kay Eric at kung isa ba talaga itong masamang tao. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na si Eric ang kanyang ama. Biglang narinig ng mga tao sa buong mundo ang mensaheng ipinapadala ni Charles sa tulong ni Apocalypse. Ngunit palihim ding nagpadala si Charles ng mensaheng tanging si Jean lamang ang makakarinig.
Samantala, pumunta sina Scott, Jean at Nightcrawler sa generator room. Habang papunta sila, roon, may narinig silang umuungol na nilalang na nakakulong. Sinabi ni Scott na maaaring hayop iyon, ngunit sinabi ni Jean na tao ang nasa loob. Nang papalapit na ang mga gwardya sa generator room, binuksan ni Jean ang isang chamber. Doon nila natuklasan na ang nakakulong ay si Wolverine. Mabangis na sinalakay ni Wolverine ang bawat sundalong makita niya hanggang sa makarating siya sa labasan. Sinundan ni Scott, Jean at Nightcrawler ang kanyang dinaanan. Nagawa ni Jean na pigilan si Wolverine at dahan daw ang alisin ang device na kumokontrol sa kanyang isip. Pumasok siya sa isip ni Wolverine at ibinalik ang mga alaala na kaya niyang maabot. Walang sinabi si Wolverine at tuluyang umalis. Pagkatapos, nakarating ang tatlo sa selda. Ginamit ni Scott ang kanyang energy beam upang sirain ang pinto at palayain sina Moira at ang iba pang mga mutant. Agad silang nagtungo sa kinaroroonan ni Charles. Samantala, muling itinayo ni Apocalypse ang kanyang pyramid habang winawasak ang lahat ng nasa paligid. Inutusan niya si Magneto na simulan ang pandaigdigang pagkawasak. Nang tanungin ni Charles kung ano ang magiging papel niya, sinabi ni Apocalypse na siya ang may pinakamahalagang tungkulin. Ipinahiwatig nito na nais ni Apocalypse na ilipat ang kanyang kamalayan sa katawan ni Charles upang magkaroon ng ganap na kontrol sa lahat. Dumating sina Raven at ang iba pa. Napagdesisyonan nilang sina Raven at Peter ang haharap kay Eric, habang ang iba naman ay utok sa pagliligtas kay Charles mula sa pyramid. Samantala, inutusan ni Apocalypse ang kanyang mga horseman na maghanda para sa digmaan at pigilan ang sinumang susubok na pumasok hanggang sa matapos ang proseso ng paglilipat ng kanyang kamalayan. Sina Hank at ang tatlong bagong miyembro ay biglang sumalakay kay Angel. Samantala, palihim na nakapasok si Nightcrawler sa pyramid habang napansin naman siya ni Angel. Nang subukan ng iba na pumasok, hinarap nila sina Storm at Psylocke. Matapos ang matinding muling labanan kay Angel, nakapasok muli si Nightcrawler upang hanapin si Charles habang nahihirapang harapin ng iba ang mga horseman. Sinabi ni Raven kay Eric na mayroon pa siyang pamilya at hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Sinubukan naman ni Peter na sabihin kay Eric na anak niya siya, ngunit hindi niya magawang sabihin ang katotohanan. Samantala, nailigtas ni Nightcrawler si Charles bago pa makumplito ang proseso ng paglilipat. Isa-isa niyang ibinalik ang lahat sa eroplano. Sinubukan nilang tumakas, ngunit winasak nina Angel at Psylocke ang kanilang eroplano. Dahil dito, napilitan si Nightcrawler na i-teleport ang buong grupo sa isang ligtas na lugar. Nagkamalay muli si Apocalypse at desperadong tinawag si Charles. Sa una, nagawang suntukin ni Peter si Apocalypse gamit ang kanyang napakabilis na galaw, ngunit nahuli rin siya at naipit sa lupa. Sinubukan ni Raven na iligtas siya ngunit nabigo. Tinawag ni Apocalypse si Charles at hiniling na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Naalala ni Charles na mayroon siyang koneksyon kay Apocalypse at pumasok siya sa kanyang isip. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Sa halip, ginamit ni Apocalypse ang koneksyong iyon upang malaman kung nasaan si Charles. Habang papalapit si Apocalypse kay Charles, biglang nagkanulo si Magneto at pinigilan siya. Tinulungan siya ng iba ngunit napakalakas ni Apocalypse at hindi nila siya kayang talunin ng mag-isa. Humingi ng tulong si Charles kay Jean at hiniling sa kanya na pakawalan ang tunay niyang kapangyarihan. Pinalakas ni Jean ang kanyang buong kakayahan at tuluyang nalampasan si Apocalypse. Habang pinahihina siya ng pinagsamang kapangyarihan ng lahat, sinubukan ni Apocalypse na tumakas. Ngunit hinaranggan siya ni Storm. Sa huli, tuluyang naglaho si Apocalypse habang sinasabi niyang ang lahat ay nabunyag. Tinulungan ni Jean si Charles na magkamalay muli. Pagkatapos, ibinalik ni Charles kay Moira ang kanyang mga alaala upang maalala niya ang kanilang nakaraan. Bumalik ang lahat sa kanilang tahanan. Tumulong sina Eric at Jean sa muling pagtatayo ng paaralan. Tinanong naman ni Monroe si Peter tungkol sa pagsasabi niya kay Eric ng kanilang relasyon. Sinabi ni Peter na balang araw ay sasabihin niya rin ang katotohanan, ngunit sa ngayon ay mananatili muna siya kasama nila. Sinubukan ni Charles na kumbansihin si Eric na manatili, ngunit nagpaalam si Eric at binati siya ng magandang kapalaran sa kanyang mga susunod na gagawin. Samantala, inihanda ni Raven ang mga bagong miyembro ng X-Men. At pinalabas naman ni Hank ang mga robot upang gamitin nila sa kanilang pagsasanay.